maoperahan sa Amerika, sabi ng doktor niya. Kaya nag-aalala po ako sa kanya. Sorry hindi ko na malayan. Anong ginagawa mo dito? With the urgency to operate Mr. Plaza, and with your permission, gusto ko sana ako nang mag-opera. Just a moment. I'm sorry if I didn't tell you agad. No problem, Micah. Alam kong nag-attend kayo sa high school reunion ni Daniel. He told me. Pero hindi niya nabanggit sa akin na nagkita sila nung Rochelle that night. Ang alam ko kasi, nobody expected na darating siya. Well, dumating siya, Ate Grace. And that's exactly why I called you up. About that, bakit mo nga pala ako pilit na pinasusunod sa Sitio Lucia? Eh, hindi ko naman kasi alam nung una na sa mismong resort hotel kami ng Rochelle Plaza na yung mag-check-in. Oh, ano namang problema dun? Paano kung akitin ni Rochelle si Kuya Daniel? I can't allow that to happen. In fairness, magandang Sitio Lucia resort ni Rochelle. Okay ang amenities. Masarap ang food. Still, hindi dapat dun kami nag-check-in. Wala dapat sila sa iisang lugar ni Rochelle. You're not even bothered at all? Kahit konting selos man lang? Napakabata mo pa talaga, Micah. Hindi nakikita sa pagsiselos ang pagmamahal. Dapat may tiwala kayo sa isa't isa. I trust your brother. Kaya wala akong dapat ikatakot. Paano? Mauna na ako. May gagawin pa ako. Bye. Magiging okay siya kung ma-operahan siya agad. At kung pahihintulutan mo ako, ako ang hahawak ng pensyon niya. Ano sa tingin mo, Edward? Pauoperahan ko ba siya o pababayaan ko na lang na ganyan siya? Kung tutuusin, he deserves all of this. Dapat lang siya maghirap dahil sa lahat ng kasamaang ginawa niya. Danica, tawagan mo kami agad pagka dating mo doon, ha? Para alam namin na nakarating ka dong maayos. At saka, anak, magdadasal ka araw-araw, ha? At saka, mag-aral ka. Baka mamaya, ligawan ka lang ng kano doon. Bumigay ka na agad. Huwag muna, anak, ha? Mag-aral ka muna, at saka magtapos. Nay, huwag po kayong mag-alala. Janet, abay, hindi aalis yung anak mo para mag-asawa. Lumayo. Yan pupunta sa Amerika. Yan ang gusto mo sa kanya, di ba? Ngayon ay ngawa ka ng ngawa dyan. Tumahimik ka na. Oo nga naman, Nay. Gabi na ho. Nakakaya sa kapitbahay. Huwag niyo nga akong pakialaman. Natural lang naman sa isang inang malungkot, ha? Che! Ay ko, anak. Mamimiss kita talaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko pag wala ka na. Baka hindi ko makayanan, anak. May part 2 yan. Danica! Ay, tama na. Huwag na po kayong umiyak.
Heart trip. Hindi ko nga pala. Ngayon ko lang naalala. Eh, sino maghatid sa'yo sa airport? Pwede tayo. Sino pa? Eh, paano ang gotohan, Aber? Sino tao dito? Nay, Tay, hindi po problema yun. Kahit naman hindi niyo po ako ihatid, aalis din naman po ako papuntang Amerika eh. Huwag niyo na po akong ihatid. Magtataksi na lang po ako. Rochelle, baby girl, puno ng galit ang puso mo. I know that deep inside your heart, you love Senor Marcelo. You're just saying these things because of your anger. Galit? Oo. Galit lang ang dapat kong maramdaman. You're his daughter. Learn how to forgive. He may not be a good father, but you have no right to judge him. Only God has the right to judge us all. Hindi ako Diyos. But God created you, and if He knows how to forgive, you can too. I know that's hard for you, but you have to help your father to recover. And love him while he's still alive. You see, he's already old. Now will you allow Daniel and trust him to do the bypass operation that your father needs? Anong magta-taxi? Hindi pwede. Isasara natin tong gotohan bukas. Uunahin pa ba yung gotohan kesa dyan sa paghahatid sa'yo? Hey, Nanette, yan ang pinakamatino mong nasabi. Tama nga naman ang nanay mo. Saka parang maihabilin ka namin doon sa mga exchange scholar na kasama mo. At yung representative na mag-ahatid sa inyo sa Amerika. Pinagkakatiwala ko sa iyong buhay ni Papa. Ikaw lang bahala sa kanya. May tiwala ako sa iyo. Tama si Edward, Panginoon. Anak pa rin ako ni Marcelo Plaza. Hindi ko maipapangako na